Nagsilbi siyang chair ng African Commission on Human and People's Rights at Special Rapporteur on the Situation of Human Rights Defenders sa Africa. Naging miyembro rin siya ng iba-ibang UN Commissions of Inquiries on Human Rights Violations walang may pake. Lagyan na ako parang ito. Lagyan ako ulit tayo ulit. Bago mag-ICC, humawak ng matataas na posisyon si Liera sa Foreign Service ng Mexico, gaya ng pagiging permanent representative ng bansa sa UN sa Geneva, Switzerland. Mag-change siyang skin ko, embolade daw. Sobra daw sa quality yung naapoy na galaw. Tayo may lalabas. Embolade sa gilid. Pero pagtera, turmutin sa yarahan. Diga, your skin was changed because it was Steve tayo. Steve tayo. Bukod sa pre-trial chamber, mayroon ding trial chamber at appeals chamber. Matatanda ang ilang beses nang binatikos ni Duterte ang ICC. Noong 2021, nagbanta siya laban sa mga hukom nito. Itong ICC, tapos ako magharap ng mga puti, kayo, loko-loko pala kayo. Ang Ateneo Human Rights Center inilarawan ang pagkaka-arrest kay Duterte bilang kritikal na yugto ng hustisya. Of course, they are bound by impartiality and independence, and we hope that the patay na lang pala. Try DJ video ko kontra. Amari juro pa rin koti. Bye guys. Itong kanya, hindi na buro. Yung bilid. Mula sa International Criminal Court, paliwanag ni COMELEC Chairman George Garcia sa ilalim yung panain, bawal yan. Mananatiling kwalipikado ang isang kandidatong may nakabimbing kaso. Pinupuruan ako ito. Pinupuruan ako. Dagdag ni Garcia, okay. Nice. Pinupuruan ako parang ito. Kilala ko tayo. Okay, insane mode tayo, insane. So good! Judgment of conviction. Mata ko ang sisusunod nga. Sinagawa ang isang endowment ceremony para sa ilang biktima ng extrajudicial killing sa EJK. Hindi sila limandang award at dating Pangulong Tuloy, namatay ako. Live mula sa Laloma Catholic Cemetery sa Caloocan City, nagpapatrol si Easy. Easy, pakilarawan mo nga sa amin kung ano ang nangyayari na dyan sa Laloma Cemetery. Ano? Puto. Kabayan, tapos na yung internment cemetery kaninang 6 p.m. at nagsimula kaninang alas 5 ng hapon. Kanina kabayan, emosyonal yung pamilya ng mga biktima. Ang inihatid sa huling hantungan ng kanilang mga pamilya. Ang dambana ng paghilom ay isang memorial site na nagsisilbing columbarium ng mga biktima ng EJK sa ilalim ng platform ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagkaroon ng may Sabay sila. pangunguna ni Father Flavie Villanueva. Dumaluin ang forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun. Wait lang. Nagdidate sila. Okay. Daming ang seremonyang ito Normal. para sa mga pamilya. Pero natuwa silang naihatid na nila sa huling hantungan ng labi ng kanilang mahal sa buhay matapos Target ko ang rin maraming sa Steve. taon. Pero ang ikinagaganap nila kabayan ay ang pag-aresto kahapon ng International Criminal Court o ICC sa dating Pangulo dahil sa crimes against humanity. Para sa kanila, hindi ito simpleng pagkakataon kundi senyales na unti-unti nang nakakamit ang hustisya na matagal na nilang hinihintay.
Rawan naka. Ako lang. Marami siyang pinapatay. Kochi. buhay nila Tractor na para pati sa kontra. kasi sa dami Ama ni na Juno pa rin. Oh my gosh. Sana siya ulit. kung Nakakabot ko nakakasama magaling ko, yun. hindi naman adik. Hindi naman lahat adik yung mga yan. Aresto ni Duterte kahapon ay sagisag na ang dilim ay mapapawi na liwanag. Hindi kailanman at hindi magtatagal ang dilim. At Okay. dito lumalakad tayo paabante Oh my upang gosh. makamtan Hindi ko natin kaya. yung isang mahalagang hugis ng katarungan na ating Hindi ko inasam kaya. Oh my god. simula Wait, na paano ka nakapasok? nagkaroon ng ganitong klaseng bangungot. Ano ka Ang nakapasok tawag doon? ay Duterte. Ay, siya uli. Yes, kakampi uli siya. Nice, nice, nice. Yay! Mga biktima na mahaba-haba Paano pa yun? yung tatakbuhin ng paglilitis sa dating Pangulo, pero ang importante nga nila ay mabigyan ng hustisya Sugod! ang madugong drug war. Uli ko, uli. Nag-glitch. Ay! Siya. Ng pagtataniman ng palay. Pagkatapos uuwi rin siya 6 kilometers radius ng Bulkang Kanlaon. Oh my god. At ang ibang magsasaka, binabali ni Marcelino ang kalabaw mula sa bundok. Dito nakasalalay ang kanilang kabuhayan. Nakamatay ako, lugi ah. Dahil Nakabaw katulong sila. ito sa mga Nakabaw sila. daing niya ngayon, walang makain sa evacuation center ang alaga. Tanim ng ano, mamamakala. Dagdag pa sa kanyang pangambakan na Okay. PWD dahil kinat ito sa kalagayan sa evacuation center. What? Oh my gosh, bro. Ang mga evacuee, nagpakain pong ABS-CBN Foundation sa gift kapamilya sa mga Okay. evacuation center sa bayan ng La Castellana. Nakapaghain tayo sa mahigit 1,000 residente. ABS-CBN Foundation, maraming salamat po sa paghatid Okay. po dito ng pagkain sa ating IDP. Nice. Malaking tulong po to sa kanila na yung iba, yung iba, Ako mag-isa. susunod tayo rapper singer. Oh my god. Ate, kakampi ko. Police. We have the land, we have the resources, and amazingly, we have the infrastructure and policy to back this shift to clean energy. But it seems to me that the accessibility to the consumers, that's where we're seeing the gap. There's two strong answers there. The local players will have to level up their marketing game, but also, foreign players in the conference. Lagi kayo. Natibo. Putang. In place, but this may not to really encourage more business players or business participants. They would want to ensure that there is availability and reliability of electricity. Some of these businesses are already thinking of the distribution utilities need to be more up to date. So the benefit of having renewable energy or rooftop solar with easily be reached.
consumer to know the benefit. Something it is worth taking, and then you're going to Umuting ng papatay. of coal-fired power plants, and then that's Philippine government, particularly on the side of DOE, Oh my god. Oh my god. Oh my god. Tulong, tulong boy. Nakatago